Lito. With your permission. May buntag gini ang nakaon ani. Okay. May buntag kini ang kapihan sa Dipolog. Live kita nga nanukad dinhi sa lungsod sa Rojas, Zamboanga del Norte. This is our third time, no? Nga live kayo kita nga nanukad sa lungsod sa Rojas, Zamboanga del Norte, courtesy of our very own Municipal Mayor Attorney John Henrik Valleser. So daghan kayong salamat ato kang Mayor John Henrik Valleser sa makausapa nga iyang gidawat ang team kapihan sa Dipolog aron kita nahiabot gayo diri sa lungsod sa Rojas para mag-ambit sa inyo sa mga impormasyon sa kalambuan bahin sa lungsod sa Rojas, ilabi na karon sa panahon sa pandemic. So, salamat kaayo sa Ginoo nga gitugutan kita niya, gitagaan kitag panahon nga magkita kita diri o magpahigayon kita sa atong kapihan sa Dipolog live diri sa lungsod sa Rojas karong adlaw nga Domingo, June 27, 2021. So it's a beautiful morning here in Rojas, Zamboanga del Norte. Kini si Edith Pahintito mong inyong regular anchor and host sa kapihan sa Dipolog. Hinaotonta nga makikauban kamo kanamo sulod sa duha ka tatna nga public affairs program 9 to 11 o'clock in the morning. The only public affairs program here in sa Dakbayan sa Dipolog, Dakbayan sa Dapitan, sa tanan nga 25 lang kalungsod sa lalawigan sa Zamboanga del Norte. So kana mo nay ato ang pag-aubanan sa kanunay kitang tanan magtapok, magpaminaw ug ingon man mulantaw sa ato ang Facebook, sa atong YouTube, sa ato ang Twitter account sa kapihan sa Dipolog. I-like lang diya para makita ninyo ang tanan nato nga mga documentation sa kapihan sa Dipolog kauban sa atong mga guests matag Domingo nga tanan. Atong kauban usab sa ato ang crew si Silbert Adetico Dundoyano, ang ato ang IT director sa kapihan sa Dipolog alang sa atong social media platforms. Kauban usab nato si Dexter Pahente, ato ang assistant diri nga technical sa technical division sa kapihan sa Dipolog o ingon man si Mr. Jando. Kauban usab nato si Ariel Tumong, ato ang Provincial Coconut Development Manager sa Philippine Coconut Authority sa Zamboanga, Sibugay, nga ato ang driver. Si Wyatt Akas sa atong Philippine Ports Authority, atong panelist on the way, on the family way, si board member Ronilio Boyli ug ingon man si Edgar Soronda. So kauban usab nato no atong municipal tourism officer si Mr. Alito Bagaipo sa lungsod sa Rojas ug iyang mga staff diri nga nag-abi-abi kanato sa ato ang kapihan sa Dipolog sa kauban gi-displayhan namin diri sa dagko kayo nga lamian kayo nga saging o ingon man sa lamian kayo nga kape kay nay coffee diri for sale sa lungsod sa Rojas, no? Ilaad yun yung homegrown nga coffee. So before we proceed, please join us in praying in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. A prayer of healing. Lord, you invite all who are burdened to come to you. Allow your healing hands to heal us. Touch our souls with your compassion for others. Touch our hearts with your courage and infinite love for all. Touch our minds with your wisdom, that our mouths may always proclaim your praise. Teach us to reach out to you in our needs and help us to lead others to you by our example. Most loving and sacred heart of Jesus, bring us health in body and spirit, that we may serve you with all our strength. Touch gently our life, which you have created now and forever. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. To God be all the glory as always. O sa dili pa kita ato sa unahan, ato nang i-roll call ang ato ang mga panelist no nga ambot nga nung nanago ni sila rong mga panahona, but just the same naminaw man sila kanunay kada Domingo nagmonitor sila. So mo greet put kitag happy Sunday and good morning to Attorney Ruben Ligorio and family kang Ma'am Fe Ligorio, iyang kinakusgan nga apo nga si Dideth. And happy Sunday and good morning ato kang Attorney Rosilier Matoy Barinaga
Ngadto kang General Manager Alimarlo Dagpin sa Dapitan City Water District. Ngadto kang CPA panelist Julio Salaveria sa ato ang DTI. Si Wyatt kauban nato. Si Emmanuel Dalman Taghoy atong Information Center Manager sa Philippine Information Agency nga natanggong hangtod karon dito sa Buanga City. Si Edgar Soronda on the Family Way kauban ni Board Member Ronilio Boyli. And we would like also to thank Camila Hotel 1, atong official venue. Bisag wala ta dito, alor nag usa ka bulan kapi na atong laag-laag. So, salamat ngadto kang Mr. Gold Fabriga, ang manager sa Camila Hotel 1. Mao ka na atong official venue sa atong kapihan sa Dipolog kung wala kitay out of town coverage, like today. And then, ato pasalamatan ang ato ang mga sponsors nga may nagdalag kinabuhi sa atong kapihan sa Dipolog matag Domingo nga tanan. Thank you so much ngadto sa National Grid Corporation of the Philippines. Pinaagi kang Beth Ladaga ug kang Michael Sabihon, ang Corporate Community and Public Affairs Lead Specialist sa National Grid Corporation of the Philippines. Ang NGCP dunay dako kayong proyekto sa sa Barangay Tag-Ulo, Dakbayan sa Dapitan, mao kanang 52 billion pesos cable terminal station. Nagpasalamat kita ngadto kang President Anthony Almeida, Chairman Henry C. Jr. o ingon man kang Attorney Cynthia P. Alabanza ang spokesperson sa NGCP. Thank you so much ngadto kang Congresswoman Glona G. Labad-Labad, Member House of Representatives sa 2nd District Zamboanga del Norte. Vice Governor Senen Alvis Angeles, Presiding Officer Sangguniang Paraluwigan Zamboanga del Norte. Director Radon Sidinio, Regional Executive Director, Department of Agriculture 9, Pagadian City. Congressman Romeo Janjan Halosos Jr., Member House of Representatives, 1st District, Zamboanga del Norte. Engineer Roland Soliva, Chairman, Provincial Advisory Council sa Zamboanga del Norte Police Provincial Office. At the same time, si Engineer Roland Soliva ang President sa Dipolog Chamber of Commerce and Industry Incorporated. Salamat nga to kang 2nd District Board Member Julius C. Napigit, Presiding Officer Pro Tempore sa Sangguniang Palalawigan sa Zamboanga del Norte. Nga to kang Vice Mayor Acting Mayor karon nga si Alfredo Baitit, Sangguniang Bayan sa lungsod sa Pulangco, Zamboanga del Norte. Petra Cement Incorporated, dinagi kang Engineer Gilbert Cruz, ani mahamutan sa Lower Irasan, lungsod sa Rojas, Zamboanga del Norte. And of course, atong host karong butaga diri sa lungsod sa Rojas, si Mayor John Henrik Valleser, ang Municipal Mayor sa lungsod sa Rojas, Zamboanga del Norte. Mayor Melody Hamora Tulin, Municipal Mayor sa The Musical Town, Salog, Zamboanga del Norte. Chanos Marketing, maliga spare parts sa motorcycles o 4-wheel vehicles at a reasonable price. Namin mo sa Quezon Avenue, Dakbayan sa Dipolog. Tawagan o pakikitaan lamang si Mr. Janos Yu, ang proprietor manager sa telephone number 2121148, JJNP Fruit Nursery and Lumberyard, na maliga sa variety of fruit seedlings and coconut lumbers at a lower price. Ang namin hutang sa Barangay Lingasad, lungsod sa Pulangco, Zamboanga del Norte. Pakikitain lang si Mr. Perfecto Necesario, ang proprietor and manager. And of course, ang Cassava Growers Association of the Philippines, pinaagi kang Susan Impinado, ang Livelihood Center in charge nga namin hutang sa Dapitan City Hall, ground floor, na maliga sa famous o delicious kayo nga cassava chips, banana crackers, boneless bangos o uban pa na dito lamian kayo jud nga makita na to sa Kagapa. And shout out to Roger William o Jennifer Agustin King sa Oma County, Northern Ireland, nga to kang RD o Jennifer sa Doha, Qatar, nga to kang Lady o si George sa Toronto, Canada, o ingon man coming on the family way si Mr. Engineer Leoncito Manuel, ang atong branch manager sa GSIS Dipolog City Branch. And we would like to acknowledge the presence of our panelists, YF Akas sa Philippine Ports Authority. Good morning, YF. Good morning sa tanan, sa ato ang mga tagasunod sa kapihan sa Dipolog. Happy listening and please participate. Ihatag inyong mga questions sa amo maka-text kamo kay Ma'am Edith sa ato ang live sa kapihan sa 90.9 Magic FM. Happy Sunday.
Okay, thank you so much. Og ato acknowledge ang paghiabot diri ni bakanti ni Board Member Ronilio Boyli ato ang panelist sa kapihan sa Dipolog. Good morning, sir. On. May buntag dit mga kauban sa panel. Ariel, atong mayor, Mayor Balisir, ari ko kay kining lungsod sa Ruhat mo na akong pinakapaboritong lungsod. Ngano ka ha? Kanya sa Karilita. sports. Paborito ko din sa Uban pa. PTA. Dili, tulo ka election, number 1 ko dire. Kana may rason. Hindi po, ako pong suod nga higala atong mayor. Labi na sa natad sa sports. Dili sa chicks sa sports. Ngano defensive kay siya, Mayor? Okay, thank you so much, Board Member Boyli. Ariel, mo great pa ka? Okay. Ariel, PCA sa Buanga Sibugay. Okay, so maayong buntag kapihan sa Dipolog, Ma'am Det, og sa iyang mga panelist. Of course, ato ang host karong adlaw si Mayor Balisir uban sa iyang mga ginsakpan din sa munisipyo sa Ruas. Sambuanga del Norte, maayong morning sa ato ang lungsod sa Ruas. Good morning. Thank you so much. Practice siya daan kay karong Tuesday. Interview man siya sa PIA Sibugay. Okay. Thank you so much, Ariel. And of course, ang ato ang host, ang ato ang municipal mayor sa lungsod sa Rojas, Zamboanga del Norte, ang atong sponsor sa kapihan sa Dipolog, unwavering support ang iagyong hatag kanunay through the years sa atong kapihan sa Dipolog. Si Municipal Mayor Attorney John Henrik Valleser. Good morning, Mayor, and welcome back to kapihan sa Dipolog. May buntag, mamedit no? Kung sa tanan nga ni Anhe, si Wyatt, si Ronilo, board member. Ito ang paborito ko diri sa Rojas, kay number 1 ko na siya pero may ambot lang, sige po nagbalik-balik, siya dili mahapit sa balay, no? Anyway, nakita po niya nga, ayan pagbalik-balik, nagbunga po. Number 1 good permanente sa Rojas, no? Sa ato pong bisita ikan sa PCA Sibugay. Sir, may buntag ug sa mga crew nga tabang dire sa pag-set up na sa mga taga Rojas. Live ta karon dire sa tuang munisipyo. O daghan na pud ta madunggan, makutloan nga mga information nga unsa na gid atong mga atong munisipyo sa pagkakaroon, and this is all because naamong tanan. May buntag once again, welcome sa mga bisita sa lungsod sa Rojas. Okay, salamat kayo, no? Alas information sa tanan, madungog kita sa 90.9 megahertz sa Magic FM. Daghang salamat ngadto kang Belter Villanueva to dito sa station sa Magic FM sa Dipolog City, ug ingon man ang station manager nga si Mr. Arnel Kwong. Okay, Board Member Lee, mo ang first question of the day ngadto kang Mayor. Kini medyo na naman lately ang lungsod sa Ruhat medyo medyo natapcho naman gamay ang Ruas in the field of basketball, sports. Despite sa pandemic na to, napadayo man gihapon ang atong kalihukan kay originally Dipolog mo ang host sa Mindanao-wide nga commercial basketball, diin ang lungsod sa Rojas ni-represent sa lalawigan sa Zamboanga del Norte. Professional, not commercial, professional. Then akong pangtanon atong handong mayor, kung saan may development sa atong particularly this particular sports na nationwide man guni nga kalihukan nga karon nahumana ang Luzon, humana ang Visayas, Mindanao na pud karon. So ang latest development ang atong gipangayo mayor sa atong team. Sa Ang Team Vanguards. Team Vanguards of Rojas, Zamboanga del Norte, no? It's a team composed of ex-PBA players, professional players, mga MPBL players, ug naapot ay mga local players nga from April 15 na diri sila sa Rojas nag-practice. Pero kay bawal man ang basketball, nangayo mi og
go signal nga mag-practice gikan gyud sa games and amusement board sa taas, no, nga gitagaan pud ta sa National IATF o go signal para mag-practice pero in a bubble setup. Buti pasabot wala ing tawo makapil, sila ra gyud, no, dili pud sila pwede magsuroy-suroy. So this team nag-practice sila from April 15 and dito sa Pagadian na dulaon board, no. Kaya instead nga diri sa Dipolog, naman tayo surge sa COVID, gibalibaran sa Dipolog ang pag-host sa maong dula. It's a Visaya, Chokes to go, this means Super Cup. Daghan kayong teams na appeal, and lately, nidawat ang Pagadian nga dito magdula ug magsugod na karong July 2, that's next week, next Friday. Magsugod ang liga nga giubanan sa laing-laing teams sa Cagayan de Oro or Miss Or na ay Basilan katong sa MPBL nga Basilan yun, no? Na atay Usamis, Kapatagan, Zamboanga del Sur, Pagadian City. Muna mga teams nga ni-appeal siyam na ka-teams in Mindanao magdula dito sa Pagadian starting karon nga July 2. So ang atong team diri sa Rojas, dili lang na pang sa Rojas, no? But gitabangan ta ni Governor Berto Uy, o gitabangan pud ta sa Petras Cement para ma-form ang maong team. So pasalamat kay ko sa suporta nila, no? Nakaabot na siya sa Pagadian last Thursday pa lang ug nagsugod na ang ilang mga practices dito para ma-anad sila sa korte nga ilang pagadulaan. So hopefully there will be an opening on July 2 and start sa atuang game will be July 3 atong kontra mismo ang Miss Or Bro Authority nga team. So alas 4 sa hapon magdula dito sa Pagadian. Pasumpayan na Mayor, niumang ka nga bubble setup mong guna siya, walay audience. Saan na to pagka nabawa na ko insulate sa Luzon, Visayas, itilivayas mo na. So, mungutana ko Mayor, kini itilivayas po po ni, kaya may audience ni. So, ang consumption na ni sa mga cable o TV subscribers. So, mungutana ko Mayor, asa nga channel or asa na to makita ning ilang dula? Yes, so board no, wala man siya live sa audience, no, live audience. So mahitabo nga live siya sa TV on Solar Sports. Naa siya sa Solar Sports. Solar. Na by Solar ang Dipolog. Duna. So makatan-aw ta diha at the same time live siya sa YouTube o live po siya sa Facebook. Daghan pa YouTube channel para aning Vismin Cup. So mag-subscribe lang mo, tan-aw lang mo dito, makakita gyud, no? Mamo na ipangutana sa natong taga Dipolog noon. Nung tuwing ko nga, pangutana sa kumayoran ni kay asa ni nga ipagawas kay sila god nakuha naman ko doon ang sa NBA kanang gitawag o Open naman sila, no? labi na East ug West karon nagkuha na Finals. kapit na padung na o ang East nagkuha na ang West pod kasi mo mag-abot sa NBA Finals. So di modo hinaut nga di ni magkadungan aning urasa sa dula pod dia sa Pagadian, no? So akong paibalo nga itong mga higala diha nga hilig sa basketball, tago-tago lang mo ha kay usahay narabay uban nga magpusaan na po dayon No. nga live sa Solar. Yes, Channel. live sa Solar. Murag di ko masayo nasa 20 dapit na sa 20 sa Orient Cable. Sa Orient Cable. Pero sa TV di ta kita na. Makita ta sa YouTube. Sa YouTube. So na good luck Mayor sa imong team. O we pray nga magmalampuson ta sa atong mission dito sa Pagadian o Mindanao wide nga professional basketball. Okay. Kaya naman niya ako sumpayan na usahon na lang ako ni. No? Kay kung makita niyo atong gym sa Rojas, kung ako man one of the best gymnasium ni kay Lagi. di campus America ni mga materialis ano yun. Sa may kumusta? Sa may
development ani mayor kay ako mismo gatulo-tulo akong laway kita sa imong mga posting ani atong team. Sinaw na kay board, no? So, pasalamat kay ko ni Senator Bongo. Wherein naghatag yun siya og 10 million. So, paghatag niya og 10 million, kay he had a promise when he came over during the election, di ba? Ingon siya, kung kinsang munisipyo na number 1 siya, naghatag siya project na 10 million. So, after the election, really, wala ko manawag dito sa Senado. Apa nangyang tayo mismo may nanawag. Ingon yun, Mayor, yung promise ng Senador, anong gusto mo? Oh, yung sabi talaga, nagit siya diretsyo, number 1 man siya dire. So, pag ingon ng 10 million, tawag ba ko, kanang, kasi naman po yung daghan ng munisipyo na gitagaan ng 10 million ka number 1 po siya. No? Pero gihimo Manila o kalsada, gihimo Manila o building. So, sa kuha, nagpalahi ta para bitaw nga unsay passion mo gawas na ganahan po si Senator Bongo ng basketball. So, akong gi-renovate, humana. Nadugay siya kaya materialis na gigamit gikan sa Amerika mismo, no? Natanggong dito sa ilahang pantalan, wala ma-deliver diretso, pero pag-abot last April, pag-abot dire April katapusan, sugdan diretso og trabaho. So na-install na karon, kompleto na karon. Ang akong gamay nga problema o dako gyapon nga problema is katong kwartaha nga 10 million, igo ra man to siya sa flooring, igo ra man to sa ring, igo ra to siya sa bleachers. O pag-develop namin dito sa sulod. Ang gawas sa akong gym, maot gihapon. Pakita ito ng Bongo, may kikulang na buhay. No? But anyway, if you will go inside, makaingon yun mo nga, this is really the katong material na gigamit sa San Antonio Spurs. State of the art. Maple wood, first class. Ang gigamit na to. And dili pareha sa Dipolog sa Ulingan, o dito pareha sa Dipolog ng Convention Center sa sentro. This one is karon bag-o po nga technology. No, dili pareha sa ilaha nga sa una kuno ng ABC kuan man kuno ni kung balas man kuno ni sa ilalom gibutangan og mga kahoy, no? Kini nga to wood sprung mo sa rubber. Butangan sa rubber in between. So pag Para mauntol. O para dili sakit sa tuhod. Oo. No? Pamba ka dili sakit sa tuhod. Pag matumba ka diha, wala gyapon kaayo sakit. Sakit gyapon siya, no? Pero physically it will help you. Yes. Shock absorber, yes, no? Okay. Mayor, I'm just curious kay Team Vanguards. Unsa ang composition ani? Is it composed of local players nga gipag-recruit nimo or from outside of the province? Ayon, I've heard nga atong local nga basketball star diri, no, nga si Coach Eddie Lauri ang imong gikuha. Why? Kinsa kayo ang imong kuan nga imong pool ang mga talents para diri sa Zamboanga del Norte, especially for Team Vanguard sa Rojas? Yes, salamat po Edit. No? Ang Team Vanguard is basically according sa team rules sa liga. Ingon sila, 9 will be katong mga imported. Out of 15, 9 ang imported, unong ang imong local. Out sa imong unong ka local, mukuha ka og 3 ka buok na taga Zamboanga del Norte. 3 po ka buok taga Mindanao. So na ito ang locals, no? Diri sa atong Team Vanguards naatay mismo taga Rojas na player, pero nagdula na siya dito sa Manila. Point guard siya sa Manila. Kaya ang Rojas daghan na kay kong player na sa Manila, no? O nagdala po ko sa lain-lain mga munisipyo, nagdala po na ako sa Manila kaya itong passion nga mga bata makahuman og eskwela. Pinagi sa sports. Pinagi sa sports. Karon na tayo point guard nga taga Rojas, napod tayo duha ka buok player nga taga Dipolog. Kay kining duha ka buok taga Dipolog, si Velasco ug si Intik. Kini si Intik is dito po ni gadula sa Manila. Pero lumad nga taga Dipolog. No, 6'4" man si Intik. Dula siya sa CEU. Unya dula siya PBA D-League, no? Napod si Velasco
dito po din siya sa Manila, gihapon point guard. So natin mga local, napo tayo taga Dapitan, usa, taga Putungan. Kanang bitong si oil bitong nga bag-o diya sa Putungan. Oh. Sila may tag-iya na. Pero dito po siya nga point guard. Point guard siya sa NU, National University. So, nagkuha to tawag local, pero ang exposure nila, taas-taas na. Dili, wala kayo ma-expose dito sa Zamboanga del Norte. And we have also, nakita na ito nga, magdula sa perpetual, pagtanaw na mo sa birth certificate, taga-salog doon siya. No? Taga-salog siya. So, makonsider siya na local kay taga-Zamboanga del Norte man. Pero yun siya, dito naman siya nagdako. Yun siya nga, di ko alam na dito pala yun. No? Kaya ang mga uyuan, taga-punta, gisuroy po siya. No? And then we have another, gikan sa San Juan Knights, taga-Surigao. So, kay Mindanao man, part siya sa local. No? So, pag kuantas po to siya, 6'4" po siya. May kauban siya ni, tao siya ni Jingo Estrada. So, all of this composed of the 6 local players. And then, kabalo po na si Eddie Laure, taga-Katipunan, taga-Zamboanga del Norte. And then, nag-coach siya, assistant coach siya sa GIU, assistant coach siya sa Batangas, sa MPBL teams, no? Nag-coach siya dito. So, ato siyang gitap, nga muli siya diri, tabang sa tuwang sports program, diri sa Santibuok, Zamboanga del Norte. So, with these locals, makita sa mga bata na to, ma-inspire sila. Ma-practice more. Kay, ato tag Manila ang eskwela ni, kadalon ta ni Mayor Waliser, dalon ta ni Eddie Laure. So, I hope that will ignite that inspiration to our kids here in Zamboanga del Norte. Okay. Another question, Mayor, is as if kanang sa pag-describe nga murag gi-pirate nimo sila from their mother nga team, no? May kay nisugot sila nga mobalhin sa new nga team nga inani nga magdula nga naanad bisla dito sa mga high profile, no, nga mga dula or mga kanang kuan na sila, sikat na sila nga mga players dito sa Manila. Yes, no, sa pagkakaroon ng good, basketball, all contact sports, gibawal. In PBL, katong gi-set up ni Manny Pacquiao, wala man dayon. Bawal ang basketball. Now, under the rules gihatag sa Philippine Sports Commission, sa Games and Amusement Board, o sa National IATF, ang pwede makadula is only professional league. Now, what is the only professional basketball league sa Philippines? It's only the PBA. So karon ang kini mga organizers sa Wismin Cup, nanghangyo sila dito na pwede ba sad ni siya ma-professionalize. Kay daghan na kay mga player walay sweldo. Correct. 1 year walay basketball. Laha panginabuhi basketball ra. Di ba? So if even the MPBL naundang po sila ang sweldo kay po sila idula. So pagtawag na to nila na may sweldo dito, di adto gid sila diretso. No, so muna nga anytime nakuha na to ning mga players nga gusto na to magdula dire. And nakita po nila nga si Eddie Laure maayo kay basketball player na agi po record maabutan po kayo. O po nag-contact nila. So, nisugot sila automatic dire. Pero malagi na miss atong dula, 2 months ra. Karon this is the 3rd month. We have to deal with their salaries. Kaya taas-taas na. No? Short na tag usa ka bulan. Lapas na kayo. Makabawi ra. Okay, so siguro Ariel na kay pangutana, please. Salamat kayo, Ma'am Det. Mayor, in consideration with all the supports, no, I just mentioned Zamboanga del Norte LGU is supporting stakeholders around Zamboanga del Norte is supporting with all the top players of Butanato high caliber, then under sa supervision sa nimo, no, nga in consideration po sa inyong mga records sa unang panahon on competitions like this,
Ang pangutana Mayor is how do we fare, no? How do we fare with all the competing teams dito sa ato sa Pagadian? Yes, with basic basketball, atong tan-awon lang, no? The team gusto gud makadaog. Why? And the players mismo gusto makadaog. Nga naman, ang among gipangpili nga mga players katubitang gusto pa mobalik sa PBA. Batan-on pa. Kaya ganahan sila makita pa ngayon, tanawan na akong dinulaan dire kaya pa nila taas and waiting to be called out for a new contract. No? Mga batan-on na itong ipangkuha, napa-improve sa ilang kaugalingon that they can still do their best sa PBA. Nawadaan mas la kontrata dito. Kaya sa taas po kuno daghan po kay politics. No? So dire, nawala sa line-up ito, na-apply sila, ikuha na to sila wanting to prove na madula pagid sila for the PBA. So, ato ang mga players, high caliber, and I'm sure, nabili ni parehan sa ubang mga teams, if nakakita mo, nakadungog mo atong dula sa Lapu-Lapu versus Siquijor, na professional game, dili man makashot og free throw. Diba? So basically, ngun sila nga gibaligya man tong dula. Why was there game fixing? No? So I hope that will not happen to my team. Pakita nila ilahang gusto ipakita para i-prove ilang kaugalingon sa taas. Passion, no? And kami po mismo, the head coach, si Eddie Laure, di po siya musugutan ng game fixing. No? So in that way, ang dula sa basketball, ato aging mahatagag importansya, no? Value. Okay, thanks so much. Additional question coming from Board Member Lee? Atong biyaan ng basketball. Okay. Ato tayo sa Rojas in particular. Sa una, ang Rojas, murag usas pinakaubos nga municipality. Then, ang tanan lang ko, I don't know, self-serving ba ning unsa mga factors kay kini kong Rojas. Gitarget man ni sa una nga industrial municipality na-achieve ba nato ni sports center sa mga Norte na-achieve ba nato ni o di nabugo mo bulhot sa sungay sa atong mayor but nakita nato ang progress sa munisipyo. So atong pangutanan ng mayor, what particular factors nga nainani ang lungsod sa Rojas nagikan sa usa ka sleepy town na hinuna nga developing and booming municipality? Salamat kay board, no? I came over to Rojas 2013. Ang kanang giingon ni mga sleeping town, mura tinuod gina sa una. No? Naibalaod, na ay mga resolution gikan sa province, kitawag na din nga part ni siya sa DDP Karuma. Panahon pa ng industrial. Governor Isagani Amatong. Panahon pa ng Governor Amatong nga identified ang Rojas as one of the DDP Karuma, the industrial corridor of Zamboanga del Norte. Now, karong panahon na, after several years, no? Kining mga munisipyo involved sa DDP Karuma, nawala naman sila sa industrial corridor. Wala na ko kakita o naa pa ba yung mga other industries na natubo dito sa ilaha, no? Dipolog, Pulangko, Dapitan na ba mga industries, wala na ko kakita, no? But basically, Dipolog had become a business center. So there is no problem. Kanibong po siya in terms of business center but not industrial center. Karon, akong nakita, Rojas na line na bilin sa industrial corridor and trying to bring the name of Zamboanga del Norte na madunggan po ito na tayo industrial site po dahil. And that is because of all the preparations we had. Now, dili pwede o katong panahon ni Isagani Amatong gisugdan to niya kami ra may follow. In what way? We made a lot of ordinances to promote investors, to invite investors.
among giusab ang amoang CLUP, amoang Comprehensive Land Use Program, wherein ROHS will really be identified as industrial. Once na nakabutang na dito and that is approved by the Sangguniang Panlalawigan, tanan investors nga moanhi dire pagtan-aw sa CLUP bisan og actual use niya is agricultural. Because sa atong CLUP approved naman siya as industrial, dali ra dayon ang conversion. Convert agricultural to industrial. It will not take too long and take too many processes because we have already prepared the policies, the ordinances for that. So, lipay ko karon na ROHS have been leading especially in tax collection. Real property tax collection, di naman agricultural ang value, assessed value. Ang assessed value karon industrial man, that is about more than 100 times better or bigger than the agricultural assessed value. So, ingon nila, kung unsa kuno'y kulang dito sa ubang munisipyo sa taxes, tanaw na to sa ROHS, sila yung bayad, no? If kulang sa province, ilang target nila is 500 million for tax collection. Niya sa ubang mga munisipyo, tanan 400 rin nakuha. Ang ROHS na kunin mangita sa 100, kupapay kita ni ron. And that is what is really happening today. No? Yeah, okay. Before we proceed, we would like to acknowledge the presence of our friend, ato ang sponsor po sa Kapihan sa Dipolog, tong guest, no? Yes, si Engineer Leoncito Manuel, atong branch manager sa Dipolog GSIS branch. Good morning, sir, and welcome back to Kapihan sa Dipolog in ROHS. Yes, good morning everyone. Isang maayong buntag sa tanan. Attorney Jan, Mayor, good morning. BM Lee, good morning. And Ma'am Edith, Ma'am Wyatt, magandang umaga sa tanan. Okay, thank you so much. Okay. Sa atong discussion about CLUP and then ROHS being the only remaining sa DDP Karoma, ang ROHS na lang mo'y nabilin aning niya nga industrial corridor. So, meaning to say, Mayor, nga wala mo nag-rely sa IRA ang ROHS because naatay mga local taxes which will be derived from the businesses around the municipality like Petra Cement, Wilmar, and tapos Dicomi, no? To name a few. Nag-rely gihapon ta sa IRA, but we are just 70% relying in the IRA. Ito pasabot na mo nako is the era of ROHS kanang gikan sa national. We have for example, we have 150 million. 150 million hatagan ni sa national na with or without in other income, no? But ROHS magdugang ni ana og about 50 million. Kanang 50 million mo namang local income. So among budgeton ng diri sa ROHS every year will be 200 million. Not like in any other municipality. For example, ato lang i-compare, no? Katipunan. Katipunan is our mother municipality kay Katipunan man sa una. Gituma ang Katipunan, ang katunga labaw sila gamay. Katipunan, ang ROHS pod ang katunga. Now, since gitunga man 150 million pod ang IRA sa Katipunan. Pero ang ilang i-add-on mga 5 million ra. So na sila 155 million budgeton tibuok tuig. Walang ROHS na may 150 million, dumaga na mo 50 million. Kay 200 million among budgeton. So malayo na dayon ang among disparity as to the budgeting for the entire year, no? So ROHS is the 75%, IRA dependent. The 25% is from our local income. Okay, so meaning to say nga nakatabang yung dako ang atong mga local businesses diri sa imo ang lungsod, Mayor, compared to the other municipalities. Very very helpful to our economy, very helpful sa amo ang development sa ROHS. Labi na gyud kung kining 50 million nga income, insakto po ang pagbahin-bahin para sa mga proyekto sa lungsod kay makita man yun, no?
Ako na Yeah, i-backlight. Board Member Lee. Iapas na ako nino. Mo ba nang medyo bisang naglisod ang ruwas wag to cope up sa kulang-kulang murag na appeal man nila na kuha nila. Now, I hate to say it nga in comparison sa bang lungsod, but di man kita kalikaya ni whether politika o dili. Sa usa ka lungsod mangutana mi, kausa man masugod og simento ning barangaya. But in Rojas, akong ipangutana ni Mayor, unsa mang barangay na lang ang huwaan mo masimento? Tino ba na? So, sa 31 man siguro ka barangays, abot, kung saan lang barangay ang huwaan masimento, Mayor? Ang tukaran sa tanang barangay hall, puro na simentado. No? Puro na simentado. Ang along the way na lang, dayon. Katong mga may paingon pa dito, kalagyo man kayo, no? Usahay, sa kabarangay hall, 10 kilometers away. Lisod po kayo na mong simentuho ng 10 kilometers. No? Pero kayo nahinay tantana. No? Sa pagkakaroon, coming from here, from the highway, paingon sa taas, kanang 15 kilometers nga straight nga semento na anana. Hindi pa nang palay, Mayor. Okay na, dito. Ang panampalay, sa una, kung dili, maglisod pa kag motor dito, karon pwede na. Imuhang 4x2 nga pick up, kay usahay na may habog-habog nga kanal, no? 4x2 ni mga pick up, makaabot na dito. Bisag di na ka mo gamit og dual. Basta di lang ka masangko sa ilalom, no? Pero makasaka na ka, paingon sa panampalay, paingon sa tantingon. So, distributed ang atong mga projects. Whatever you see in diri sa mga sa poblasyon, sa highway barangays, whatever project na mayingon kag covered court, eskwelahan, daycare center, health center, makita po na nimo dito sa pinakalayo nga barangay. So muna to ang tan-aw diri sa Rojas nga dapat fair tanan, dungan ug develop tanan barangays. Okay, here's a question coming from Julius Salaveria. Matod pa niya, I quote, "Good morning, kapihan sa Dipolog family. Mga pinapunta sa Rojas." Okay, question is, Rojas has been identified before as part of the industrial corridor in the province. Where is it in the roadmap now? Do we need to shift direction? As I have said, no, Ma'am Edith, no, Rojas is really bannering Zamboanga del Norte in terms of industrialization. Since we had been identified long time ago as a part of the industrial corridor, karon nagpadayon. I even talked to Congressman Isagani Amatong, the former governor, who set up the DDP Karuma. Ako siyang giingnan nga, Congressman, imong gihandom sa una, imong giplano sa una, dili man ako ma-occupy, dili man ako mapadayon. Kaya nagpalit ka diha og 52 hectares na yuta diha sa Irasan because you wanted industrialization. Pero dili man ako na makontrol kay that is provincial property. So it should be the provincial government who will be pushing for the industrialization of that area. Kung di man ako na makaya kay wa man ko sa province, pero around it, around Paek, around the 52 hectares, makadevelop ko. That is why we have sea oil, we have Petrocement, and dapat ay mga applicants karon coming up, no? And then ang atong kuryente diha nga area, specific na siya nga for industrial use na gyud siya, no? So Rojas is bannering the industrial Zamboanga del Norte. Okay, yes, Ariel, naki-question? Mayor, I would like to say congratulations. No? With all this success, no, sa Ruas as a municipality, I would like to say na dili ni mahimo kung ang nagdumala or ang atong chief executive kulang og kahanas, no? So congratulations. Now the question is after sa success na to with Petrocement and others, nahimo mong
mura og namayagpag karon tungod kay dinhi sa mga activities nga on COVID, naamo sige sa multimedia. Then ang pangutana is after aning mga pitra karon katong imong giingon nga naa na po mura o gusto no ngo come in. No, mayor din kung ang DDKRM murag wala kaayo siya naghimpos or murag naudlot no ang iyahang activity, would it be possible nga ato na sab i-consider ang pagbutang og usa a sort of an economic zone for Zamboanga del Norte, just like what they did in Zamboanga City? Mayor. Yes, thank you, sir. No? Economic zone, welcome you kay nato na diri sa Rojas. That is why I have asked my planning officer to set up that murag committee para mag-set up anang PEZA. And we have presented already to PEZA, the Philippine Economic Zone Authority to Manila. Yes, I have one registered PEZA locator, DICOME. No? I have one registered PEZA locator, DICOME. Pero gamay pa kayo na siya. They're just using about 5 hectares sa property. Now, Rojas presented 200 hectares of land dito sa PEZA for their consideration. Nga mangita sila mismo may mangita og investor. Why? Kanang investor mo moanhi nga ilang ibutang dire, dili ra man guna usa ka kumpanya. Pagbutang nimo sa dako nga kumpanya, katong gagmay nila ang ilahang mga provider sa ilahang raw materials, appeal na to sa package. So if one company will be using 50 hectares, the other companies, tagduha ka hektarya, tagtulo, so they will be needing about 100 to 200 hectares of development. And hopefully, ma-close na at makakita sila o para diri sa atua. Kay kasagaran manggod po, no? Look at the PEZA of Zamboanga City. Ma-affected ta sa ato ang peace and order situation, especially in the name of Zamboanga. Correct. No? Kay Zamboanga del Norte. Zamboanga del Norte, Zamboanga City. Sakit pa kayo sa ilaha magunahuna, no? Maglisod pa ka. So, negative kayo. But because of the presence of this sea oil, presence of this Petra Cement, this Wilmar, we tell them, these companies had been here for so long a time and never had they been stunted or even bothered by any rebellious or insurgency diri sa atuang lungsod, di ba? So, that is the key. Sila na mismo, by word of mouth, they will tell these people na it's okay to put your investment in Rojas. No? Stable kayo. Mayor, do you offer tax holidays for incoming investors to attract more investors to invest in Rojas, Zamboanga del Norte? Yes, Ma'am Edith, no, we have investment code in Rojas. But sadly, our investment code is intended only for Rojas taxes. Kaya kami may nagbuhat sa balaod. Ang among power, kutubra po sa amoa. No? If naay provincial po nga incentive, mas maayo kay tibuok po na po yung mga provincial incentive nga ihatag sa mga investor, di ba? Correct. So, covering only also of provincial taxes. Pero ang national, they also have their investment code wherein kana bitang PEZA, they are giving about 5 years nga walay bayad tax holiday ang mga kumpanya. So, mga gihatag. Ang problema is, dito raman to sa national, pag abot rin sa province, no, ulit man pong province. So, itong tanawon kung makahatag bang province po mga discount o mga holidays to any of their taxes. No? But Rojas is ready for them, for our taxes. Yeah. Board Member Lee and then YF Akas. Isip chairman sa Committee on Natural Resources, labi na sa waste management, na naman dagkong industrial establishments dito sa Rojas, Filmar,
Petra Cement, si Oil, ug uban pa dihang musulbong. Kumusta atong waste management policy diri sa lungsod, Mayor? Amo na nang giingnan ang mga, for example, we have inspected Sea Oil and Petra and Wilmar. Na sila kaugalingon nila nga waste disposal. No? Ang ilaha galing tubig diha kay moagi pa gyud daghan kayo nga mga channels before spitting it out para dito sa to ang dagat, no? Lagi pang channel na and then we are ako gyud gipa-monitor kung unsay naa. But as to their other waste, wala may mangulikta para sa ilaha ug di pud ko ganahan nga mangulikta because those are industrial waste, no? Silang industrial waste, they ask for a third party na kontrata na sila nga somebody will collect from them and then i-dispose po na but not within the municipality. So that's our policy with them, no? Nga ila sila in charge ana. Pero katong normal nga mga waste, wala ni problema. Kaya Mayor, kay dapli mong gani sa dagat. Nabaw ka ang lungsod sa Ruhas, noted gani anang andis nga Lagay kay Andres Sinasun. Andres, oo. gikan gini sa Ruhas, wa ba ka ni mapitihin yun? Andres. Andres, when I came on 2013, wala na gali ko kakita. Wala pa ang Sea Oil, wala pa ang Petra. And until now, wala gyapon ang Andres. So I don't know what really happened, no? Wala man ko katilaw ng Andres gikan sa Ruhas. Now, from 2013, when I became the mayor, 2010, wala na ko katilaw og Andres that time. But before that, they said, daghan ko na kayo. So, katipunan na siguro. Wyatt, your question please. In addition sa kay Mayor nga input ganina, BM Lee, the Sea Oil and Petra Cement and the DICOME, ang mga private ports dira, na anay PTO for the third party for shore reception facility. So, mana ay third party nga mag-collect sa ilahang mga waste from the barko. So, sila ang nag-process ana. For the liquid waste or the chemical waste, walay processing plant diri sa ato sa Zamboanga del Norte. Dadon pa siya sa Cagayan de Oro. Dito nila i-process. So, ingon gani ko kay Mayor, basig business opportunity or industrial opportunity na pod mag-put up na pod siya diri og processing plant for that liquid waste or chemical waste. So, Mayor, sa imong gipang istorya, sa nakita po nako sa luyo nga mga plaque of appreciation and recognition, sa imong pag-start sa imuhang being the chief executive of Municipality of Rojas, unsay naging hugot nimo nga nindot imuhang panglantaw or imuhang plan for Rojas? Kung sa kanta pa, saan ka humuhugot ng inspiration? Ako, Ma'am Wyatt, no? This is just a call to service. No? Call to service. What am I here for? If I cannot help you, if I cannot serve you, I should step down. Diba? With all what ako ang kaugalingon nga values, ako ang kaugalingon nga mingon tag level of intelligence or education, no? Those are my murag ako ang mga magamit para magserbisyo ko dire. And paggamit ana naa by effect. In the long run, what am I here for? Diba? Elevate poverty. Now, kanang atong mga dalan diha, is that gearing towards elevation of poverty? Diba? Kanang atong gipang set up ng mga eskwelahan para ba na sa poverty? Diba? Kini mga industries para ba sa mga poverty? So although ginagmay, pero ato nang tapukon tanan, makita nimo nga if people will just respond to what you have done, then matabangan yun ang ilang kinabuhi. If I cannot do that one, if di ko makatabang silang kinabuhi, magabugado na lang ko kay kaso-kaso na lang ta. No? Dako pagast ko, ano? Napayin kang insakto? Oo. Dere, dito pay mangayo, no? But anyway, since nga, because of my small efforts, gitabangan po ko sa mga tao dere, and I've been recognized
sa kuang mga efforts, nalipay ra po ko. So my call to service have been reciprocated, have been recognized, and I'm happy nga nakatabang di ko sa daghang katawhan diri sa Rojas. Okay, thank you so much. Interaction. GSIS Manager, Engineer Leoncito Manuel, please. Good morning. Good morning again. Siguro, to start with, let me congratulate Attorney Jan, Mayor, for your efforts in bringing your municipality to where it is now. Tama si Ma'am Wyatt, I was employed with DTI before, and that plaque is not easy to, those plaques are not easy to have, no? So nakikita ko na very competitive, and I tell you, and I could tell that from the municipalities that are under our Dipolog branch, we are covering the province of Del Norte, which covers 27 municipalities, and the 18 municipalities of Misamis Occidental. Nakikita ko that your LGU is one of the thriving municipalities. Sabi ko nga, my first time to see yung mga big factories, when I was going around prior to pandemic. So congratulations, and from there, nakikita ko, I know you value your people as much as you also value the resources, the other resources of your municipality. So I am thankful that I have been invited to this forum, because it is through this attendance I will be able to see where I could come in, coming from the insurance sector. So kami po, ang GSIS ay nag-i-insure ng mga barangay officials, and I heard that you have 31 barangays within your municipality. So we could insure them, cover them by our group personal accident insurance. So sa halaga pong 110 pesos, sila po ay assured or insured up to 100,000. 1 year na yung coverage, and ang ating insurance naman is merong medical reimbursement na portion. So they don't need to die to be able to enjoy the 100,000 amount of insurance. Ito yung ginagawa ng ating ibang mga LGUs, kasi kung may mangyari dito sa ating mga barangay officials, usually they would seek help from the LGU, So para meron muna silang makukuhang mga benepisyo, ini-insure po sila up to the maximum that we can cover them is 100,000 per year, at ang premium dyan is only 110 pesos per year. Oo. So yung iba, we can discuss about kung paano nila kinukuha yung but this is one way to show that you care, you value din yung mga ating, which prior to when we adopted the premium based policy, hindi na namin kinocover ang ating mga barangay officials after the enactment of the GSIS Act of 1997. So hindi na sila kinocover together with the military personnel. So siguro pag-usapan natin yan, 31 times 100 pesos is more or less mga 31,000 lang naman for a year. So malaking tulong ito sa ating mga barangay officials. So yun ang pwede kung One group personal accident insurance. One group is just 100 pesos. Per head tayo. But you per can head. request, tapos subject to pwede pa tayo magbibigay ng discount on that. Ang minimum natin is 50,000, and that will only cost them around 51 pesos. 51 pesos. Hindi, pwede natin makuha yan sa pondo ng disaster. Yeah, there had been requests or kato mga private insurance companies and trying to tell me that Mayor, this is covered under the local government code. Sabi ko, yeah, I know, but I should not be involving any private
corporation, insurance company, but I will go to the GSIS. So I'm happy that you're here, sir, no? Because I really want to insure also my constituents through my barangay officials. Because sabi nga nila, the human resources is your best, is the one Yeah. of the prized resources of your land. And you will need them. We will need each other to be able to realize your dream for LGU. And a lot of times, Rojas. these barangay officials, when they get sick, they come to me. Yes, tama. Mayor, pahingi. Oh, magkano bang kailangan mo? Mayor, 100,000. Oh, hindi pwedeng 100. Talaga, no? I save a lot of barangay captains especially during these times na nangihingi sila. Sabi ko, sige, bukas bigyan mo akong mga papel kasi galing pa rin sa LGU. You can invite us, Mayor, siguro in one of the council sessions for us to be able to explain, discuss more about this program. And then, Mayor, I would like to take this opportunity to thank you for the support you have given during the celebration of our branch 41st celebration. No? Si Mayor gave us 50 seedlings. Hindi ko sinabi sa inyo that those were planted at Misamis Occidental. Baka hindi daw niyo i-approve. Pero sabi ko, one world. So, it was planted at LGU Concepcion in Misamis Occidental because the last time we had our tree planting, dito naman kami sa Del Norte. Kasi dalawang provinces ang under ng Dipolog, baka magtatampo yung ating mga neighboring province. Maraming salamat, Mayor. Thank you, sir. No? Before, when we started with my nursery, sabi ko, dito muna ito sa Rojas. But right now, na lumako na yung nursery ko, kahit sino pwedeng manghingi. Thank you very Kahit much. saan nyo itanim. Basta itanim lang. Basta itanim lang, no? I have a lot of species, 3 species na nandyan. But there are times also na sabi ko, flowering tree to. And baka sa bahay, pwede to sa bahay, pero hindi pwede manghingi ng 100 pieces kasi pag bahay mo lang, dalawa, tatlo lang yun, di ba? So I give out a lot of trees, seedlings right now. If you ask. It's a good na parang he is pushing for industrialization at the same time he cares for the environment. So I'm with you, no, in that regard. Congratulations, and you have my support, Mayor. So first Tuesday, that will be probably 2, 3, 4, 6. July 6, you come over, Sige. we have my ABC meeting, you can talk to my barangay captains and bring forms already, no, para Sige, ma-process Mayor. natin. Opo. Thank you very much. Sige. Okay. July, anong oras tayo sa July? 9 a.m. 9 a.m. Sige. Okay. Thank you so much. No? Before we proceed with our part 2, sa ato ang kapihan sa Dipolog, no, discussion, kay it's already 10 o'clock. So, magpaungong tag mga pangutana ni Mayor John Henrik Valleser and then iyang tubagon after the commercial break. Number 1 is nag-focus ta sa industrial center on the business side, no, economic side of Rojas, Zamboanga del Norte. But then again, we know for a fact that there are many tourist destinations here in Rojas, Zamboanga del Norte. Kata mga caves, doon na may uban pa day nga, waterfalls ba to mga ana, no? So, we should also talk about it kay para ma-promote pagay na to ang lungsod sa Rojas because we know also that Mayor has been planting trees around Rojas and Zamboanga del Norte, participated in by the different sectors of society, mga PNP, nangaran rin na dre, kay nananong, mga unsato ng mga NGOs, uban pa. And then we have also the sports program of Rojas, nga karon nag-accelerate pa pirabuyag lang, no? Especially nga ng Team Vanguard sa basketball, nag-promote na po ni Mayor John Henrik Valleser. And then we have also the waste management and then the environmental concerns. Siguro sa agriculture, na po tayo focus, anak Mayor, no, sa dini sa lungsod sa Rojas kay og nanado yung mga industries po din, wala po tayo mga makaon po along the way, mamahal po guys nga tanan, so dili po makabastar, no, mas sustainability. Importante po na to ang food sustainability dini sa lungsod sa Rojas. So those issues, concerns and more will be discussed
after the commercial break, no? So, magpasalamat kita sa atong mga sponsors nga may nagdag kinabuhi sa atong kapihan sa Dipolog matag Domingo nga tanan. So, thank you so much ngadto sa National Grid Corporation of the Philippines. Pinaagi kang Beth Ladaga ug ang karong bag-o nga mapuli niya si Michael Sabehon na atong mamit na nato pohon kay nag-communicate nami. Ang Corporate Community and Public Affairs Lead especially sa National Grid Corporation of the Philippines nga dunay 52 billion pesos nga project ang cable terminal station anamay matag sa barangay Tag-Ulo, Dakbayan sa Dapitan. Nagpasalamat kita ngadto kang President Anthony Almeda, Chairman Henry C. Jr., ingon man kang Attorney Cynthia P. Alabanza ang spokesperson sa NGCP nga may atong partner usab sa kapihan sa Dipolog daghang ta mga media tours ug mga sponsorship gikan sa National Grid Corporation of the Philippines bisan sa pandemic. Thank you so much nga to kang Congresswoman Glona G. Labad-Labad, Member House of Representatives, 2nd District, Zamboanga del Norte, Vice Governor Sinan O. Angeles, Presiding Officer sa Guriang Palaluigan sa Zamboanga del Norte, Director Radon Sidinio, Regional Executive Director sa Department of Agriculture 9, Pagadian City, Congressman Romeo Janjan Halosos Jr., Denver, House of Representatives sa 1st District, Zamboanga del Norte, Engineer Roland Soliva, nga to ang Chairman sa Provincial Advisory Council, Zamboanga del Norte Police Provincial Office. Bago day ato ang Acting Provincial Director, si Colonel Giovanni Hyacinth Calyao. Mao ka na ato ang Acting Provincial Director sa ZNPPO sa Zamboanga del Norte. Bago lang ang turnover ni previous no atong former Provincial Director si Colonel Ronald Buenes. Also, si Engineer Roland Soliva, ang President sa Dipolog Chamber of Commerce and Industry Incorporated, o ingon man ang iyang good morning ato kang Ma'am Cecil Soliva. Salamat ato kang 2nd District Board Member Julius C. Napigkit, Presiding Officer Pro Tempore sa Guriang Palaluigan sa Zamboanga del Norte, ngadto kang Mayor Evan Hope Olvis, Municipal Mayor sa lungsod sa Pulangco, Zamboanga del Norte, Vice Mayor Alfredo Baitit, kinsa may acting mayor karon sa lungsod sa Pulangco, Zamboanga del Norte. Petra Cement Incorporated, pinagi kang Engineer Gilbert Cruz sa Lower Erasan, Rojas, Zamboanga del Norte, the environmentally friendly cement factory in Mindanao. Mayor John Henrik Falleser, ang ato ang host karon dinhi sa lungsod sa Rojas, Zamboanga del Norte. Mayor Melody J. Tolin, Municipal Mayor sa The Musical Town sa lungsod sa Salog, Zamboanga del Norte. Chanas Marketing, namaligya sa spare parts o motorcycle parts, yung man 4-wheel vehicles at a reasonable price, ang namahimatang sa Quezon Avenue, Dakbayan sa Dipolog. Pagitaan niya si Jano siyang proprietor manager sa telephone number 212-1148. JJ Anti-Fruit Nursery and Lumberyard, namaligya sa fruit seedlings and coconut lumbers at a lower price. Barangay Lingasad, Pulangco, Zamboanga del Norte, ninyo sila makitaan. Mr. Porfirio Necesario, mao ang proprietor manager. Cassava Growers Association of the Philippines, pinaagi kang Susan Impinado, ang Livelihood Center in Church, ang namang ito sa Dapitan City Hall, ground floor, na maligya sa delicious kaayo nga cassava chips, banana crackers, o uban pa. So, mao to ang mga sponsors nato sa kapihan sa Dipolog. O ingon man, thank you so much nga to ka Mr. Gold Fabriga, ang manager, o ingon man mga staff sa atong official venue, ang Camila Hotel 1, kay wala dito ta karong usa na kabulan, no? Wala ta dito sa Camila Hotel 1. So thank you so much. Camila Hotel 1 pinagi kang Gold Fabriga ang manager. And shout out to Roger William o Jennifer Agustin King sa Uma County, Northern Ireland, nga to kang RD o Jennifer sa Doha, Qatar, kang Lady og si George sa Toronto, Canada. Thank you so much. Okay, mo po'y paghiabot ni Edgar Sarandagar. Okay, dahil salamat po. Good morning. Dugang pang sponsor sa ito panagubang sa Turman ng Kapihan sa Dipolog. Kita lang sa kuta sa Warren Stickers and Pen Shops. Dahil sa pagsaka ni Edad. With the order bags o mga vest. Sarang na sa mga riders o souvenir printing. Natabda sa Warren Printing. Siya, kawag sa cell number 0997-765-8111. Contender Enterprises, Highway Santa Isabel, Dipolog City, along sa iyang mga coconut lumber, gitason og ang gidaghanon. Pangitay lamang si Lynette Bastasa. Gipalan sa pitas may kaubuton ni Atty. Rosilio Matoy Barinaga, ato nga kauban dire
nga panelist o kanhi Dean sa College of Law sa GRMSU, kanhi NAPSI Undersecretary. O nga masaba kanhi Congressman, segundo distrito nitong lalawigan. Attorney Rosilier Matoy Barinaga. Attorney Clyde Naong sa ANC Foods House tas Barangay Bara ning atong dakbayan sa Dipolog. Nagpaliusab sa atong kapihan sa Dipolog. Gloria Di Dapitan Fantasyland, let the child out ninyo dito na sa Fantasyland sa Gloria Di Dapitan. Ato lamang sundo ng atong mga minimum health protocols sa atong pag-adto sa Fantasyland sa Gloria Di Dapitan. The amenities and the rides, mga bagong rides, ma-enjoy tibok pamilya sa Gloria Di Dapitan Fantasyland. Inato lang restaurant alang na sa seafoods dito sa dakbayan sa Dapitan. Ang inato lang restaurant na nimutang sa Dapitan, Aquamarine Park o Dampa, dakbayan sa Dapitan. Ang Gloria Di Dapitan Fantasyland, inato lang restaurant o Fantasyland, gipanagya gidumala ni kanhi Congressman Romeo Nodong Halosos. Balik kang irit alang sa kapihan sa Dipolog. Thank you so much, Edgar. And back to our discussion sa Kapihan sa Dipolog, kauban ang ato ang Municipal Mayor sa lungsod sa Roas, Zamboanga del Norte. Madungog kita pinaagi sa kahimanan sa Magic FM 90.9 MHz. Daghang salamat nga to kang Belter Villanueva o gingon man kang Station Manager Arnel Kwong. So, Attorney John Henrik Valiser, atong Municipal Mayor sa lungsod sa Rojas. Sir, nag-focus kita ganina, nagsiskot kita Sports Development Program sa Rojas. Naghiskot kita bahin sa economy diri sa lungsod sa Rojas, pinaagi sa mga lain-lain nga mga business establishments diri. Nakahiskot usab kita partly sa waste management o gingan sa pag-conserve and protect sa atong environment. Now, we will go to the tourist destinations in Rojas, Zamboanga del Norte. Kay daghan man po kita makitaan diri nga mga tourist spots. Mayor. Yeah, salamat kay Ma'am Edith. No? Basically, ang Rojas, wala man gini mailhi regarding tourism. Except katong ingon nila sa unang Villa Valle nga resort nga sa Salisig. No? Sa pagkakaroon, we are trying to develop other tourist attractions wherein katong langob diri sa Rojas. Tay gwapo nga langob. No? Because of that langob also, because of that cave also, naabot diri ang National Congress of Cavers, nanganhi sila sa Rojas. For 1 week they were here. And nakuratan ako ang mga kauban, akong Cuandres Municipio, unsang ko na ako pag-host aning National Cave Summit. Na first time sa local government to host a national event. No? Kay hilom pa makanin sa una. And then asa man ta mangita og kwarta niya na. So that's the hosting. But because nga gusto din ako, Rojas invested about 700 to 800,000 only na maka-host ato for 1 week. No? After that, the regional director of Department of Tourism gave me a project of 86 million. Wow. So 86 million with an investment of 700 to 800,000. 86 million, Mayor, akong ihatag nimo. Kaya kining inyong langob i-develop. Oh. Di ba? So karon, kutob sa ganghaan sa langob, simentado na siya. No? Pero na po nato mabisita kay pandemic ng futuro. No? Pero ginagmay na mga tao. And then the barangay council themselves, na sila yung mga assign ng mga tourist guide. No? So maka-income at least na manawag na Mayor or Kapitan, paingon mi diha, tawagon diri, paingon mi diha ka para sulod mo sa langob. Paspas din kayo mga tourist guide kay they will earn about 150,000 pesos kada sulod. No? Sila ka mag-guide lang sila dito, doon sila ka buo, tagaan sila 300 sa bahin na what but 150 for 1 hour? Tako na kayo na para nila. No? So nakatabang na sila. And then we are trying also na nag-set up, nangita may mga waterfalls. O palang paabot itong kalsada dito. No? But on the way na. So, akong giingnan na to ang tourism officer, make plans out of this. No? Tourism plan. Ingon ko, masulod ka sa langob for 1 hour. Gikan ka sa sentro, mato ka sa area, 1 hour ka dito, bumbalik din ka. Saan man na to pag-hold? Tourism is not about how many people comes in. That's not tourism. Tourism is how many people mo gasto dito sa imong area.
Di ba? And they enjoy the experience. And they enjoy. Not necessarily enjoy. Basta may gasto sa imong area. Kaya kung di sila mag-enjoy, di sila mo gasto, di ba? Correct. Oh. So kinahanglan, tourism, kadaghang kay tourism, kadaghang gustong tao nga mo gasto. Yeah. Now, if you will ask them for 1 hour only dito sa bukid, balik dayon, wa kay ma-offer lain, wala, di sila mo gasto, di sila gutuman, 1 hour man na, no? So, find another venue. Muna sa kinahanglan ko sa waterfalls, kada ko ang tree planting, no? That's a long-term plan because that my area nga kung naman, you will consider it as an arboretum. Basically, it's a collection of different kinds of trees. Species. Collection. So, that's just kung magsakyanan ka, gikan sa Langog, paingon dito sa area, nara ka sa mga 5 minutes to 10 minutes. So makita nimo later on 5 years from now dagko na tong mga kahoy, makita na to. So gikan ka dito sa Lango, dito ko magpahulay kay bugnaw ka dito. Dito ko magpahulay kay naay waterfalls dito. Dito ko so ipadayon na lang nila. And then in that area, magasto sila, no? They can spend the night o butangan po dito katulganan or imnanan, no? They can spend their money there. That's tourism is all about. Sa Langob niyo, nato yung mga guano, katong mga bat Yes, place. no? Pero Pero- attraction man to, stalagmites, Kompleto stalactites. ta no? That's a 45 minutes manggod pasulod pa, no? 45 minutes yung pasulod nimo dito makita nimo gwapo kay kasulod kay untouched magyud siya. Untouched. Ingon sila, Mayor, ato ning hawanan gamay dere. Yung ko ayaw gilabti. Lagi. Dili pwede hilabtan. But you can add after the cave, you can add more attraction. Dito na sa gawas, ayaw sa sulod pang hilabot. No? That's a big no, big bawal gina siya manghilabot. Or sabon mo ang sulod sa Langob. Let the natural course of nature mag-change dito sa sulod. Correct. Okay. After all, nag-exist na guna for how many years? Hindi Correct. hilabtan. Oo. Oh. Okay. Yeah. Madam Chairman sa tourism, no? Yes. Oh, sige. Board Member Lee. Gagay mga munisipyo nga itong gipang-promote po dana ng caving. Galing lang, naalang ko usa ka comment. Once nga mo ana mo ng area, kinahanglan na yung mga rest facilities, meaning Oh, yeah. Casillas, Tuluganan, etc. etc. So, pandemic maron, medyo naungot gamay. Na kini ako adili hindi bahin tourism, bahin is COVID. Sige. Kaya sa Huibis ko, nagpa-swab test ko dito. Tangkad kay negative na resulta. Nakita na ko ang sitwasyon yun sa Zamboanga del Norte Medical Center. Murag ba ang hospital ang panahon gubat. Gikan sa ground, hangtod sa kalsada, puno nag-tent. Dayon, ma-imagine ako itong nag-PPA bitaw nga mugawas nga init kayo, naog, monitor. So, particularly sa Ruhas Mayor, inahot nga di mo ka-amot dito sa kagubot dito ron sa, adi na natin sila kagubot, kahuot-huot na, nakahuot ang lugar. So, kumusta man ang COVID activities, anti-COVID activities diri sa Ruhas, inyong quarantine area, funding sa mga naigo sa COVID, etc. etc. Yes. Mayor, before you answer that, back-ride lang ko. Because nakadali the ILG award, no? Top 2 most functional COVID-19 task force. First and third class municipality category, PMA Rojas, Zamboanga del Norte. So Mayor, how did you attain that one? Yes, Ma'am Judith. No, that COVID task force top 2. Because in year 2020, katong pagsugod sa COVID, Rojas, wala gyud tay COVID issue. No? Pero bisag wa tay COVID issue, nangandam ta sa tanan. Gikan sa pagkaon, paingon sa lubnganan, ato nang giandaman. And then wala magyud tay kay striktong yuking Rojas, no? Wala magalit tay mga fiesta na hitabo. No, klaro kay ito nga Rojas pinaka-stricto sa fiesta. Kaya ipasarad yung kalsada, no? Anyway, giandam hangtod karon, giandaman nato ang giandam nato mga facility. Gani only Rojas akong madunggan or sa uban kung naa mangali, no? Diri sa Rojas libre tanan pagkaon.
kung ma-quarantine ka, no? Kung diri sa amo ang quarantine facility. Kung sa barangay, usahay maingon nga sa barangay ra kayo ka duwa sa mong balay. Kung ako dito ka sa barangay, di na may mapahatod og pagkaon nimo, kalayo naman to. So it will be the family. Even sa local, katong mga locally stranded individuals, LSI, sa una, pag abot sa mga LSI, only Rojas, nagpakaon sa mga LSI for the whole entire 14 days stay. Kung dili lang ni hotel ning amo pero kung ato mas laing munisipyo, di mo pakanon dito. Dire, libre tanan. And because of that one, naka-attain ta sa to ang functionality nga maayo ang pagdala diri sa Rojas. And right now, diri sa amo ang naman may positive, no? Amo man gipangkuha ng mga positive. If you will try to inspect sa ilahang balay, mingon sila mayor, magkuan na mayor, doc, home quarantine. If pag-inspection sa ilang balay, dili makapasar ang ilahang balay as home quarantine, amo silang pick-upon nami sa mong area. Kapakaon, until na marag 11 kabuok nang naa sa area. Pero gipakaon na to na for the whole entire 14 days. If makaya ra po sa ilang balay, dito ra mo. But tagaan niya po sila o pagkaon. Supplyan naman mo sila og bugas for the entire 14 days. If dili po ka ganahan nga, masuko-suko ka, ikaw lagi kay gibati, dili lagi ni COVID, pangwarta rin bahala, ikaw na lang mangitag pagkaon mo. That's the first Okay, time. yeah, Engineer Manuel, Good morning please. again. That's the first time I heard about You remove the camera. That's the first time I heard about the intervention of the LGU when it comes to the requirement of the house, no, the residents as a quarantine. Kasi ang ginagawa lang yata is they just coordinate, no? Hindi na nila tinitingnan sa loob kung ano ang setup, no? But it's a good thing that you are extending pa yung pagtiting in case they do not pass the requirement minimum, at least, di ba? May sariling CR, yes. o may sariling bedroom. It's another good. But may I come in again? Yes, Kasi sir. Yes, doon sir, na naman the kami sa announcement sa insurance. GSIS. But the benefits that we give to COVID positive na mga government and even private. Kasi Survivors. survivor. Kasi we have extended yung Bayanihan Fund for frontliners. So this will give mga frontliners, in case something happens to them, an additional life insurance coverage of 500,000. So this is on top that they will be getting, or the family will be getting, in case they die, no, due to COVID. So other than the 500,000, last week the Employees Compensation Commission issued a circular which now allows or recognizes saliva tests and rapid antigen tests as parang confirmatory to the evaluation of the COVID. So we will now reckon the date of the evaluation from the time that the result of the saliva tests and the rapid antigen tests have been released. So that will, sabi ko nga, that will entitle the COVID patient with a 200 pesos daily income benefit, tapos 70 pesos hotel, maximum of 70 pesos. This is for all, no, government and private. But they claim the private, yes, lahat, oo. But for the private citizens or a private sector, they will claim it from SSS. But we have the same policies, no, for EC. Pero dun sa COVID frontliners, that's exclusive for the government workers. I hope, no, the GSIS will again open yung, meron kasi kaming grant for isolation centers. So maganda yung, I would like to siguro see your isolation facility here para we can recommend it to Dr. Jane Bayon, no? Kasi Jane Haog kasi sa DOH. we are coordinating with DOH and the IATF, no, to recommend
isolation facilities that will need grant from GSIS. We gave 300,000 pesos grant to some selected na mga isolation facilities nationwide. No? To be used doon sa sinasabi nyo, pagkain, medicines, and the maintenance of the isolation quarter. No? So I will let you know through Ma'am Edith kung we will give again because extend ng ating pandemic, no? So but right now ito yung mga benefits natin for COVID disease, those who contracted the disease. Meron tayo for frontliners, the additional life insurance coverage of 500,000 in addition dun sa makukuha nila sa GSIS, meron matatanggap ng 500,000 in case they die, of course, no? This could be, and they could be hindi lang nurses, doctors, pwede po yung janitors working in the rural. I think you have actually City Health dito, LGU Health Office Municipal dito. Health Center. Kasama po sila doon, no? Janitors, messengers, clerk in that office. And then for EC benefits, kahit sino na po doon, no? Kahit sino, they contracted it basta provided it was contracted within the workplace or to and from. May example dito, di ba, last in case today is example Saturday and they went to have their lunch in a cafeteria, in a fast food center, and they contracted the disease doon, covered pa rin siya. Ang hindi lang covered are for those who are working from home, doon nila nakuha sa mga kasama nila sa bahay, hindi pwede. Pero if it is within the workplace, no, sinasabag natin comfort, personal comfort, no. They went out to buy foods, to buy medicines, doon nila nakuha sa tindero or sa tindera or sa server of the food servants. So pwede makover natin to the reimbursement of the RT-PCR test, antigen test, saliva test, medicines, no. And even hospital expenses. Yes, kung buhay. And if they died, kasama pa doon sa in addition to the yung babayaran ng EC, they will get 500,000 pa. Oo. Hala, simpak po. Kasi bago lang may namatay kaming kasama sa sangguniang Panaluyan. Si board member Tito Ulbes. COVID ba siya? COVID yun. COVID pala. So, can he avail of this benefit? Yes. He can avail home. Yes. So, I will- Walang Yung expiration. family niya. Yes. I will inform Walang the... expiration itong ating I-inform ko yung benefits. family. Pero kasi we require the original document. So kung I think mas maganda if they file it the soonest, no? I'll try. Okay, thank you so much. Meron man tayo, no, related to that, isolation center, sir, Mayor, and then we have the molecular laboratory, which is owned and operated by the provincial government of Zamboanga del Norte. How does this help to the COVID cases here in Rojas, Zamboanga del Norte? Mayor. Kining molecular laboratory nga gibutang diri sa province sa ilahang property within the 52 hectares existing man ang building, ilan lang gi-renovate. And that building, 52 hectares man ang area, mura siya isolated na pud kayo. No? So, it will not only help Zamboanga Rojas, no? Kay that is for the operation sa Zamboanga del Norte. Nakaduol na karon ang ato ang pasahan sa ato ang mga samples. Sa una, atong ipadala pa sa Zamboanga City, pinapakadlaw, ay hamukuan na rin, no? And then kung mag-Red Cross ka, bayad pa ka dito patula, no? Pero karon, dili na madugay ang atong pagpadala. Kay whatever we have, kita naman po priority sa pag-test, di ba?
whatever samples that we have diha sa norte, dalon diretso sa ato ang laboratory diri sa Rojas, ato man may priority. Not pareha dito sa Zamboanga City, na unya na nang iniyuha kay sur sa among unahon. Kay mas grabe sa sur, unya na nang iniyuha kay sibugay sa among unahon, di ba? But right now, ato ang may priority. So, dili malangan ng ato ang mga samples nga gipadala dito. A problem lang nato karon is the manpower. The manpower di asulo sa laboratory is only about 5 persons, shifting 24 hours. Government workers, no? 5 ra na katao. Saan pagpahulay? No, saan pagpahulay? And then they cannot go home. Dili sila pwede mapauli. Kay quarantine po sila because they are the one handling the samples. No? So, yun na ilahang problem karon sa Zamboanga del Norte, sa norte ng governor. They need more manpower ibutang dito para shifting purposes. Makapahulay ra po ang mabilin. And as to the people of Rojas, primero may mga questions na nandiri na ibutang. No? Hesitation. Objection, naman diri mo na, makadaghan mo na COVID. But later on, they understand nga, wa man po may labot, diha. Ano, mag-apil-apil, wala man po yung pasyente mo na diha. Wala may muanha, diha, bawal man. So, kabalo man po ka ng bawal, kung imo ginang i-violate, then basi matakdan ka. But if you don't like to violate, the operation will just go on smoothly. So, nakasabot ang taga-Rojas, adilan na ganun duol, wala man po day tao na pwede mo duol. No? Nobody can get in. No, sila rin pwede ka na rin yung 5. Yeah. Yes, sir. May I add lang kasi I have a friend, the in charge or the officer of the quarantine is a friend of mine because he's the brother of our medical doctor before, si Miss Dr. Aranan. So every time he comes to the city to inspect the boat, no, coming from, he would come here down sa Rojas. So ano ang how is the LGU o anong monitoring ginagawa ng LGU such that kino-comply talaga yung quarantine procedures or process nila? Kasi one of them got infected. So, hindi na siya pumupunta dito. Sa Tawi-Tawi na siya nilipat. But si Dr. Aranan would still come here. Every time meron daw barko na dumarating. Yeah, basically, the protocol, stricto kaya itong protocol sa barko. Nobody goes down. Tanan na sa barko, nobody goes down. That's the policy from the very beginning. Now, if it's international, naman tayo mga international ports, only ang nananay, for example, Sea Oil, no? Wilmar, nana sila quarantine facility na dito ra mag-meet ang magdala sa documents for clearing purposes. Dito ra. Wala gali na nila lagi forgo na kasagaran kanang musaka ng surveyor. Mutanaw dito, din sila mutanaw kay madlok to po sila musaka. But they are allowed. So before Now, sila mag-dock, doon pa talaga. yes, bawal na yun, no? But there was one time, if you could remember, that there was a boat coming from Sea Oil. No? Wala na mo pa, nahuga man yun sila tanan. But kanahang yun mo naog. So, nag-backdoor. Basically, they called up somebody from dito sa Ubos. Tawag sila. At sila Dipolog. Correct. Wala sila moagi na og pantalan sa Rojas. Nara sila galutaw-lutaw. Pag-abot dito sa Dipolog, nahitabo nga nagsakit dahil ko, no? Namatay, may positive. Check-in sa hotel. Check-in sa hotel. Karon wala may kahibalo, kay wala mag-may gipanao sa among mga pantalan, pat nag-backdoor sila. So these people, na may hitabo sa bawal, yung maging i-violate, nagi may hitabo, no? So bawal to siya. But these people, gisaka na rin itong barko, for inspection as well as for swabbing. Giswab tanan dito.
May positive, 11 out of 13. So, nidugang na pong kaon sa ruhas. Ikuha mo na sa ruhas. Naaram na sa barko. Tama. Dito, shoot na diretso among counting. Oh, correct, Although wala to sa ruhas. Wala sa Rojas, yes. No? That's true. Oh, so, that's a problem, no? We have been very strict, but we cannot really let go of these people nga ganahan violate sa ato ang mga protocols. Especially nga dili taga diri. Dili pagit na kadiri. And speaking of strict na implementation sa health protocols, no, diri sa imo ang pamunuan, fiesta, wala mo nag-celebrate og fiesta. Araw ng Ruhas, wala po mo nag-celebrate, kundi ang imo mismong pamunuan mo'y naghatod o mga food packs dito sa mga lain-laing families and every barangays sa lungsod sa Rojas. So, para na to nga kuan, nakaingon ta ba nga kanang bago po rin yung approach, no? Kaya usually, mag-celebrate og araw, ngayon doon nga, sige, magpamisa na religious activity, and then magpakaon sa mga kuan, tagtungod ha, guban pa. Pero ang imo, you are bringing the kuan, kanang foods, ang mga resources sa munisipyo, you are bringing it to the barangays. Di na sila mahasol mo adto dito na kay labi na kay COVID karon. So how did you come up with that idea, Mayor, nga kita na mga dito nga mga kuan kay karon makashare po ta sa mga kuan blessings sa munisipyo? Yeah. Basically, before the MECQ na plano na. MECQ ta by June 1, di ba? So, naplano na ako na by April. Pero sa pagplano, wala labot ang pagkaon. Katong mga hatag ni wala to'y labot. But when they declared nga MECQ, kining mga plano na to sa araw ng Rojas, unsaon man nato ni? Na ikaon sa day 1, day 2, day 3, na may kaon dito. So, saan man ako na naplano naman na tanan. Dili na lang kita ang kaon. Correct. Dili lang na adire mo kaon. Itong pagkaon sa bukid. So, mayor gamay raman po na. Kung dungagan na to kay MECQ man, dungagan na to sa tuwang disaster funds para ma-distribute tanan pamilya diri sa Rojas. So, in 2020, nang hatag may mga 10,500 per meron namong budget. 10,500 families. Karon among ni budgetan is 11,500. Na-increase og 1,000. Increase og 1,000 sa usa ka tuig. No, increase na may og 1,000. So where did you get the money to spend for that araw? The calamity funds, katong araw na mo gamay naman lang kay to. We spend about mga less than 500,000. Pero katong mga pagkaon na dahil food packs, ikuha na namo to sa to ang disaster funds. The quick response funds na wala na mo magamit sa 2020. Katong wala pa may manghilabot sa 2021. Atong gigamit ang 2020 kay standby pa man to. Kaya wala pa man to gamita. Although nanghatag ta year 2020 last year, nanghatag mi sa Rojas 6 times food packs. Kaunumi ng hatag, kaunumi gisuroy-suroy sa kabukiran para manghatag food packs. Karon, ikapito na ni. Tag 5 kilos. No, each. So, we use our disaster funds pero wala pa gyapon ma-consummate, wala pa mahurutanan na pa may nabilin sa 2020 mo atong ipanghatag last week sa mga tao. So 2020, amo ang 2021 standby paghapon. Na paghapon. Napatay reserve funds which amo po nang utilize for this year, no? Maybe before December. Manghatag na punta kay padayon pa maghapon ng pandemic kay saan pa man itong vaccination wala pa man. Yeah, ato nang gi-emphasize kay kanang new idea ba? Kay kasagaran gud mga LGU mag-celebrate, diya ra gyud sa sintol asa dapit, then mapakaon. Pero gidala niya dito sa mga barangays nga katong mga katong tuwa mga less privileged, gitagaan niya gyud og importansya. So it's a kanang humanitarian at the same time effort ni Mayor, especially during this pandemic. So thank you so much, Mayor. You have a huge heart. Salamat kay ma'am, no? Ato yun na na-recognize. Part of our call to service. So, yeah, thank you so much. You have a huge heart. Yeah, Ariel? Hello.
Mayor, on the handling of our COVID positive patients, na-mention nimo ganiha nga murag ato silang gitagaan og special care, no? Unlike sa ubang LGUs na to mention, ilang gikuan wala kay sila nihatag og maayong pagtagad sa atong mga pasyente, aron kuno nga this will send the message nga kung wala pa ka malatni, no? Wala pa ka anang COVID sa imong kinabuhi, kinahanglan nga imong yung i-adapt nimo ang basic protocols o magpalayo gyud ka sa ato ang chance, no? Sa chance nga makakuha ka anang sakita. So dapat nga naa ka sa lugar wherein dili available ang foods or pamilya, no, maoy mo provide sa foods, then ang tent will be dili komportable aron nga wala na magpasagad outside sa COVID. Comment, Mayor. Yes, sir. No, as of now, magod, everybody is a suspect. Sa pagunsaon nimo pagbantay sa imong kagalingon diha, wa ka kahibalukin sa gadala. Diba? Sa pag makablame ta sa uban, no? There was somebody. There is sa barangay. 10 days ikan siya Iloilo, 10 days siya quarantine, supposedly 14. Nigawas siya after 10 days. Nasuko ang barangay nga nang nigawas siya. Gibadlong siya kay wa lagi gibate, no? Asymptomatic. Karon pabalik na siya nga po sa Iloilo na may mga swab test necessary. Pag swab test ni positive siya. Di karon gikasabaan na hinunamo siya nga tan-awar na imong kalaki, no? But kasaba ra kataman because for the whole community kinahanglan mabantay pud sila. So gitagaan niya po na to proviso para sila mga pagkaon, no? Even imong silingan nga naamon nimo gitagaan niya po na to tuog food packs additional para sa ilahan. No, dili lang tong positive but all the community affected. Kilisod kaayo sa pagkakaroon na if you don't care about these people, sampo ilang kaunon. You ask them to stay at home. Sila kaunon sa sulod. Manglakaw dyan na. Manglakaw, gimangitag pagkaon. And that will cause a lot of trouble. Okay. Thanks so much. Maratag to questions lang, no? Kay 15 minutes. Okay. So, Mayor, di na ba tayo regarding insurgency? Na ba tayo problema with peace and order conditions sa atong lungsod sa Rojas? Na ba tayo barangays na rin under sa LCAP? Natay affected. But not necessarily may kag-affected for the reason nga sa kadako sa barangay naray makita sa hilip na portion sa sitio mulabay dito but not really living, dwelling in the area and the barangay don't like them. So yung sige labay-labay ra dito kay doon naman po sa boundary sa sur. Dito man na sila magpuyo pero makalabay sa mong area. That's the only thing nakita na ko sa insurgency. Okay. May I say something? Yes, sir. Go ahead. I've been to the waterfalls that is located within the boundary of Dalman and Rojas. I cannot remember the name. We requested for security. And yun ang sabi nila, may mga sightings. It's a very beautiful waterfalls. And I have been telling my mountaineering friends to also visit. Siguro tama yung, let me go back to your kanang plans for your tourism in the city. Tourism is siguro, if I may add, is also about providing security sa among mga adventurous na mga tao because kampante me we usually camp mag overnight me so that will provide peace and enjoy the place more so I believe dito sa Dalman and Rojas, ang lagi tawag na Tolbong Falls. Tolbong. yes Tolbong mga Pero naapod rin sa Manukan, Tolbong, naapod mi sa Rojas po, Tolbong, Daghag Tolbong Sumpay Falls. Lahi-lahi sila.
Pero puros man turubong. Hindi nila ma-determine whether it's the property of Dalman. Si Mayor Ferrater would say na, claim po nando, but the folks in that area said that it's Rojas. Yes. So, Pero the road network dito mangod sa Ilaha. sa Ilaha, yes. So they want to develop it. Dito sa Rojas siya nga portion kay sa Rojas siya nagtulo. Nagkuan siya. Doon talaga ang Pero ang Atbang is Susidalman already. dito tayo dadaan sa Dili sa kuan Panampalay. Okay. So last question, we have how many more minutes? Huh? 13. Okay. Ano pa tayo last question for Mayor? Mayor, last term ni makaron political posturing. October 1 to 7, filing of candidacy. December, ang mga substitution. Any plans for the future? Pahibalo lang nato daan sa itong mga katauhan. Of course, no. The only plan is continuity. The only plan is continuity. For all that we have done here, no. Nakita ninyo diha. Who would like to continue the legacy? Diba? So, ngayon ko kinsaman, ako po mismo kaniha nagingon po ko nga maayon ta diha sa province kung makatabang po sa development sa Rojas, especially katong mga ordinansa to protect or to give way to investments. So that's for Rojas purposes na umagdala dito sa province. So kung mutaas-taas ang akong coverage, it will not only help Rojas. No. Dili lang sa Rojas, but the entire Dititica Roma or itself kinig yung atuang corridor para sa promotion sa industry, sa tourism, diri sa area. No? So what do you think is your legacy, will be your legacy when you step down from office and you will aspire for higher office? Of course, no? God willing. God willing, gusto ta mapadayon unsay nasugdan nato sa Rojas kini mga achievements mapadayon or at least mapadayon mapakita gid mismo, no? Maingon ta Rojas is industrial already, but as to what level? Yes. Dili na po ka gasugod na po kas ubos, no? Sa una wala pa industrialization, ang Rojas wala pa, karon nagsugod na kag number 1, ato na po kag number 2. Or magudang kailain mo dili mao ang wala Correct. continue. Wala na direction. Yeah, okay. No? Wala na direction. So the master plan is still with me. Now, if I will hand it over, dapat he has or she has to have the same vision. Otherwise, ako na lang gihapon. Correct. Kung Continue. pwede pa lang. Pwede naman pwede. No? So, So, I want to keep the master plan and give it to the worthy one. okay. So, muna nga, for me also, going to a higher office will also be best suited for Rojas' sake, for promotion of Rojas. Tapos marag akong pangayawan ng position ni board, ako sa puli ni mo board. Okay. Yeah. So, siguro si Board Member Boyli na panahon kay number 1 man siya diri sa Rojas, mga panya po siya para ni Majod. Salamat kita board, no? Okay. Okay. Parting words and statements gikan sa atong mga bisita no karabutaga. Siguro si Engineer Lindsay Manuel sa GSIS, imong parting words and Okay, statements. so let me take this opportunity again to greet my 54 strong men, no, members of Team Dipolog, composed of 31 permanent employees, 9 JOs, 9 guards, 7 guards, and 5 utility workers. Without everyone performing your individual mga functions, we will not be where we are now. No, again, Dipolog branch is performing very well, and for the second quarter, I believe we are number 1 in Mindanao, in the whole of Mindanao, and I would like to of course thank Ma'am Edith, si BM Lee, and the rest of the Kapihan for the support, the strong support that you have been giving GSIS Dipolog branch. Now, isa lang, no? Ako po ay nanawagan sa ating mga pensioners, 6,000 of them all over Zamboanga del Norte. Del Norte and Misamis Occidental to
to call us no on their birth month to reach out. Pwede na po tayong mag-renew ng ating mga active status online. So all they have to do is to provide us their yung contact numbers. They can do that through Messenger, Skype, Viber, and kami na po ang bahala. So that will protect the financial fund of GSIS and to ensure also that only qualified pensioners will get the monthly pensions. Yun lang po. Thank Okay. you very much. Thank you so much, Engineer Leoncito Manuel. Ato ang JSIS Branch Manager sa Dipolog Branch. And of course, si Mayor Attorney John Henrik Valleser of Rojas Town in Zamboanga del Norte. Mayor, imong parting words and statement. Once again, dako ko pagpasalamat sa pagbisita sa kapihan sa Dipolog din sa mo ang lungsod, nga gamay nga lungsod sa Rojas, no? With all your presence, Sir Tumong, Sir Manuel, Board Member Willie, number 1 deputy sa Rojas, no? Sir Saranda, si Ma'am Wyatt, no? And Ma'am Edith, thank you for choosing Rojas, and I hope sa mga namimaw, nakita ninyo na unsay Rojas sa pagkakaroon, you have been updated as well as not only updated for today but updated also for the plans of Rojas in the future. Salamat man tayo magbalik-balik ang kapihan sa Dipolog diri sa among lungsod. Yes, Mayor. This is our third time and we will do it again upon your invitation. No problem. In the coming days. Puhod maluing Ginoo and good luck also to your higher political aspirations. We'll pray for you also. You have a huge heart. Thank you so much. And gikan sa atong panel, ato sa tani Ariel Tumong, atong PCDM sa Zamboanga Sibugay sa Philippine Coconut Authority. Ato ang nahimong guest food karon. Thank you, Ma'am Edith. Salamat kaayo sa invite now. And again, I would like to congratulate ROAS people, Mayor Valleser for the success. No? Daghan po tatag ipangutana considering naamanta sa panlubi. Pero akong ipalusot nga naatagikanda karon nga a sort of massive registration of all coconut farmers in the country, no? So this means or this is in relation sa ato ang pagpatupad sa ato ang gitawag nga balaod nga gitawag nato nga Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act, which is this entails 105 billion pesos for the coconut country. So coconut farmers be included kay wa ta kay balo og unsay mga grasya nga maabot sa atong kinabuhi. Thank you, kapihan sa Dipolog. Thank you so much, Mr. Ariel Tomo, to PCDM sa Zamboanga Sibugay PCA. Edgar Saranda. Thank you very much and happy Sunday to all. Wyatt Akas. Happy Sunday sa tanan. Okay. And last but not the least, Board Member Ronilio Bailey. Rojas non keep safe sa COVID. Okay. Thank you so much, no? Wala na tayong panahon. Salamat kaayo sa ato ang Municipal Tourism Officer, si Mr. Alito Bagaipo. Sir, thank you so much nga pag-abi-abi nimo kauban sa inyong mga staff dire sa atong lungsod sa Rojas, Zamboanga del Norte, sa kang Mayor John Henrik Valleser, of course, ang wife, no? Si Ma'am, sa tingala si Josephine, no? Valleser, there sa lungsod sa Rojas. Thank you so much, ma'am. And of course, si Engineer Leoncito Manuel sa JSIS atong friendship, si Ariel, si Wyatt, si Edgar Saranda, si Board Member Lee, ang ato ang IT Director sa ato ang kapiyan sa Dipolog, Silbert Adetico Dondoyano, Jando, Dexter, Pahinti, okay, si Edith Pahinti mo ngayon kaninyo. Happy Sunday, no? And of course, to God be all the glory. God bless us all. Studio, take it away.